video na ito, ating tatalakayin ang mga terminolohiyang ginagamit ng animal science at kung paano natin sila isasalin sa simpleng wika. Kung interesado kang matuto sa mga terminolohiyang ito, just keep watching. At nandito tayo ngayon sa Academic Paradise of the South o mas kilala bilang Central Mindanao University. Isang paaralan na may kursong agrikultura. At ngayon, maghahanap tayo ng isang estudyante na may kaalaman sa terminolohiyang pang-animal science. At sakto-sakto may nahanap tayo isang estudyante. Hi sir! Magandang araw! Pwede bang malaman ang iyong pangalan, edad at kurso? Hello po, ako nga pala si Renzo Piñaranda, 21 taong gulang at kasalukuyan nag-aaral ng agrikultura sa animal science. Saktong-sakto, isa siyang animal science. Sir, bakit mo nga pala napili ang course of animal science? Wala lang, gusto ko mag-alaga ng mga hayop. Wow, tamang-tama yan sa ating vlog mga guys! Sir, di ba nabanggit mo na isa ka animal science student? So, maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga kaalaman mo sa mga terminolohiyang ginagamit sa animal science? O isalin mo ito sa mas simpleng wika para mas maintindihan ng ating mga viewers? Oo naman, meron akong mga iilan mga salitang English na karaniwang ginagamit sa animal science. So, isa sa paborito kong salita sa English ay ang bantam o tinatawag natin sa Tagalog na maliit na manok. Isa itong maliit na manok na karaniwang isang kapat o isang limang bahagi lamang ng ordinaryong manok at karaniwang tinatawag din ito sa Tagalog na banti. Isa na rin dito ang tinatawag sa English na class o sa Filipino naman ay klase. Ito ay grupo ng mga manok na binubuo sa isang rehiyon sa mundo. Ang pangatlo naman ay ang hen sa English at sa Filipino naman ay inahin. Ito ay babaeng manok na may higit sa isang taong gulang ang edad. Pang-apat naman ay ang crossbreed o tinatawag sa Tagalog na mestizo or halo. Ito ay ang mga anak na magkaibang lahi o uri ng manok. At ang panghuli ay ang tinatawag sa English na cock or sa Pilipino naman ay tanda. Ito ay lalaking manok na mahigit sa isang taong gulang o tinatawag na cockbird sa English or cock. Okay. May idadagdag ko pa ba sir or yun lang ang alam mo? Wala na po. Okay, maraming salamat sir sa iyong kaalaman na binahagi sa amin ngayon. Salamat. Wow guys! Maraming salamat nga pala sa nagbahagi sa atin sa mga terminolohiya sa animal science. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang paghahanap ng mga estudyanteng may kaalaman sa mga terminolohiya tungkol sa animal science. Tara! Tamang-tama guys, may nakita akong grupo ng mga estudyanteng nag-aaral. At meron akong idea guys. What if ibigay natin sa kanila ang kamera upang malaman natin ang lawak na kanilang mga nalalaman tungkol sa terminolohiya sa animal science. Hi! Ngayon, samahan niyo kami pag-aralan ng iba't ibang terminolohiya ng animal science. Tara! May naisip akong idea. Yes. Magtanungan tayo ukol sa mga terminolohiya para mas madali nating masaulo ang mga terminolohiyang na ating pinag-aaralan. Tama! Sige, okay. Ano ang kahulugan ng broiler or fryer o sa Tagalog ay manok na pangkatay? So ito ay isang batang manok na inaalagaan para sa karne. So karaniwang may edad na 9 hanggang 12 na linggo ata at may timbang na 2.5 hanggang 3.5 na kilo. Tama. Ano naman sa Ingles ang batang tandang? Ito ay tinatawag na cockerel o ang kahulugan nito ay isang lalaking manok na wala pa isang taong gulang o tinatawag ding young rooster. Tama. Sa Tagalog at ang kanyang kahulugan ang ruminant. Ako, Natoy.
Ang ruminant ay Ingles na salita o ang kahulugan ay mga hayop na may espesyal na tiyan na nagbibigay daan sa kanila na kumain ng damo at iba pang halaman. Ano ang kanyang Tagalog? Ito ay mga hayop na kumakain ng damo. Tumpak ka, nerd! Susunod naman ay ang proseso ng panganganak ng isang hayop. Ano ang kanyang terminolohiya sa Ingles at Tagalog? Ako! English din! Parturition. Tama! Oops, Tagalog. Ano ang Tagalog? Panganganak. Susunod naman, ano ang kahulugan at Filipino word ng vaccination? Mister, bakunasyon. Ano ang kanyang kahulugan? Pagbibigay ng bakuna upang maiwasan ang mga sakit sa hayop. Tama! At ang susunod naman ay ano ang kahulugan at Filipino word ng livestock? Sakto. Natoy. Ang Tagalog ng livestock ay mga hayop sa pastulan. Ang kahulugan nito ay mga hayop na pinapalaki para sa kanilang karne, gatas, balahibo at iba pang produkto. Tama! Ang susunod naman ay magbibigay ako ng kahulugan at sasabihin niyo ano ang kanyang Ingles at Filipino na terminolohiya. So, ang proseso ng pagpapalaki ng mga hayop upang makapagbigay ng mga anak. Okay? Breeding sa Filipino ay pagpapalahi. Tumpak ganer na naman! 3. Ano naman sa Filipino at ang kanyang kahulugan ang winning? Okay, Krisha? Winning ay paghihiwalay sa Tagalog. Ang kahulugan nito ay ang proseso ng paghihiwalay ng isang anak mula sa kanyang ina kung saan ito ay nag-aaral na kumain ng ibang pagkain. Tama! So, ano naman ang lactation at ang kanyang Tagalog at kahulugan? Krisha? Lactation o sa wikang Filipino ay paggatas. Ang kahulugan ay isang proseso ng paggatas sa isang hayop kung saan ito nagbibigay ng gatas sa kanyang anak. Okay! At ang susunod, ito ano sa Filipino at ang kahulugan ang nutrition. Tagalog. Krisha? Pagkain. Ang kahulugan? Kristen. Ito ay proseso ng pagkuha ng mga sustansya mula sa pagkain upang mapanatili ang buhay at kalusugan ng mga hayop. Tama! At, okay. Hello po, nagbabalik ko para sa kaunting kalaman. May tinatawag tayo sa English na sexing. So, kung sa Tagalog naman ay tinatawag ito ng paghihiwalay ayon sa kasarian. May dalawang klase ng sexing. Ito ay una ang sex chicken or sex chicks na nakabatay sa paghihiwalay ng mga chicks ayon sa kasarian, babae man ito o lalaki. At mayroon din tinatawag na straight run chicken na hindi nakahiwalay ang babae at lalaki. Isang dagdag kaalaman, ang castration o pagkakastrate sa Tagalog ay isang proseso kung saan kinukuha ang isang bahagi, ang masilang bahagi ng lalaking hayop para hindi na ito magkaanak. Sa babae naman, tinatawag itong spaying o pagkukuha ng matres upang hindi na ito magkaanak. Dagdag kaalaman. Alam niyo ba na ang kulit o sa wikang Pilipino, batang inahin ay isang manok na hindi pa umaabot ng isang taong gulang? Habang ang purebred naman o sa wikang Pilipino ay purong lahi, ito ay mga anak na purong lahi na magulang na kabilang sa parehong uri, lahi, at klase. Ang layer naman o sa wikang Pilipino ay manok na nangingitlog. Ito ay mga manok na inaalagaan para sa kanilang mga itlog. Konting kaalaman.
Started pullets, batang inahin o handa na mangitlog. Mga babaeng manok na bahagyang lumaki o handa na mangitlog, karaniwang nasa edad 20 linggo. Strain o sa Tagalog ay tinatawag ito na linya ng lahi. Ito ay grupo ng manok sa isang uri na matagal nang pinalahi ng isang tao at may pare-parehong katangian. Variety, uri ng lahi batay sa kulay o sukat. Isang bahagi ng isang lahi na naiiba dahil sa kulay, disenyo ng balahibo o uri ng suklay sa ulo. Genus o sa wikang Pilipino ay Genus. Ito ay grupo ng mga malapit na magkaugnay na halaman o hayop na may kaunting pagkakaiba sa isa't isa. Wow guys! Napakagandang mga kaalaman naman ang kanilang ibinahagi. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!